Ito mga master, meron tayong gagawin washing machine. Panasonic washing with dryer. Ayan, nakasaksak na yan. Doon natin. Umuugong lang siya, iikot mo pa siya. Ayan, kailangan mo siyang iikot para umandar. Pag click ng timer niya, ugong na naman siya. Ayaw niya bumalik, iikot mo na naman siya. Ayan ang issue ang ginagawa natin. Patayin muna natin, master. Tanggalin natin sa saksak for safety. Madali lang po yan mga master. Buksan muna natin tong likod. Yan, tanggalin natin yung cover. Tanggal na yung cover na yan. Kailangan tanggal sa saksak master bago nyo bubuksan ha. Kita nyo yung wiring na yan. Yan ang gagalawin natin. Tanggalin mo yung linya ng capacitor. Walang polarity yan master. Yan yung capacitor. Ayan o, sabog na o. Sumuka na siya. Bali dual capacitor to. Yung red tsaka blue, ayun yung sa washing. Yung red tsaka blue na may white lining, ayun yung sa dryer. Pero yan ang nakakonekta dyan. Yung sa washing na lang. Ayan, palitan natin siya ng capacitor. Kahit magkabaliktad kayo dyan, walang problema. Kasi no polarity naman yan eh. Bali 9.7 pala yung ano yan, capacitor ng Panasonic na washing. Ang kinapitan natin siya ng 10 microfarad. Dati niya ay 9.7. Yan, starting capacitor tawag yan. Yan, parehas lang yan, magkaiba lang sila ng hugis. Ito single capacitor lang nilagay natin. Yan, tinanggal natin kasi double yun eh. Yung single na yan para dun sa motor na washing. Ito naman motor ng dryer. Ayun, meron na siyang nakalagay dyan. Yung dati natin kinabit. On na natin master para matesting natin kung okay. Since may timer, kailangan one click lang yan. Ayun o, hindi mo na siya kailangan itulak, diba? Okay na. Kagad siya. Kasi siya yung nag-i-start trabaho ng capacitor. Siya na mag-i-start sa motor. Siya rin na magpapalakas dyan. Mahina ang capacitor mo, iinit yung motor, masusunog. Okay na, master. Tanggalin ulit natin sa saksak for safety. Bawak. Tanggalin natin sa outlet. Ayan. Install na natin na maayos yung wiring. Para safe. Ayan mga master, ayusin natin yung wiring. Siguraduhin natin na maayos ang pagkaka-wiring natin para safety yung appliances ng ating customer. Master, tatakpan na natin ngayon yung likod. Kailangan maayos din ang pagkakatakip sa likod para hindi makapasok yung mga daga. Kasi yung daga ang nangangatkat ng mga wire. Okay na siya, master. Set up lang natin na maayos. Okay na, ayan ulit. Plug ulit natin siya, testingin ulit natin siya. One click. Ayun, one click. Okay, very good. One click na siya. Okay ba, te? Amin ni ate, okay daw. Ayan din pala, pinuksan din natin yung pulsator para ma-check na rin natin kung may mga bara siya, may mga dumi. Kahit anong sira ng washing master, pag ako gumawa, talagang chinecheck ko yung pulsator. Ano, ang dami niyang dumi, oh. Bumabara kasi yan sa hose. Yan, oh. Yan, oh. Yan ang nakakasira sa dryer. Pag bumara, punta sa dryer yung tubig. Ayan. Tinanggal na natin yung bara. Paglinis niyan, pag nilaban naman nila yan, dilinis na yan eh. Okay mga master, sana may natutunan kayo sa tutorial natin ng repair ng washing. Sa mga gusto magpagawa, PM nyo lang po ako.
Think positive, huwag kang aayaw. Bye-bye.